O sa ating prayer. Yan. So, ang topic po natin for tonight ay tungkol sa ah, parang yung pinakinggan natin song kanina, yung steadfast love of our Lord. Or pwede rin natin itong matawag na yung loyal love ng ating Panginoon. So, yung verses na pag-uusapan natin actually ay nanggagaling sa ay yung mismo kinanta kanina. At yung verses na pag-uusapan natin tonight ay galing sa isa sa pinaka masasabi natin malulungkot na libro sa Bible. Malungkot siya to the point na ang tawag mismo doon sa book na to ay Lamentations or Panaghoy. So, basahin po natin yung verses. No? Nakakagulat kasi sa gitna nung book na ito kung saan panay iyak, panay lament yung mababasa natin, biglang naisingit itong verses kung saan sinasabi ang mga ito. So it says in Lamentations chapter 3, 21 to 26. But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So ito yung kinanta natin kanina. Pero may karugtong pa siya. Sabi dito, the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in him. The Lord is good to those who wait for him, to the soul that seeks him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. So yung nabasa natin, very uplifting, no? Parang maiisip nyo nga na maaaring manggaling ito sa Book of Psalms kasi parang dinedeclare niya ang kabutihan ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, yung yung habag, yung mercy ng Panginoon. Pero alam niyo ba na yung Book of Lamentation ay basically patungkol ito doon sa pagkasira or sa destruction ng Jerusalem. In fact, the first two chapters, they talk about the destruction of Jerusalem by the Babylonians due to their widespread sin and idolatry. Dahil nung mga panahong yun, naging very idolatrous yung mga Israelites. And laganap yung kanilang pagsamba sa mga idolo, plus yung marami pang mga ibang kasalanan na kaakibat nung idolatry. No? So, nagalit sobra sa kanila ang Panginoon. At dahil doon, sinabi niya, ipapasakop ko kayo sa Babylon. At once na masakop kayo, you will all go into exile. So, masisira ang Jerusalem, yung kanilang beloved city, na tinawag na City of God. Tapos, pinalaya sila doon, na-exile sila. So, hindi sila maaaring sumamba, wala silang matatawag na tahanan, ano, yung kanilang safe space biglang nawala. And they were left as slaves to the Babylonians. The entire book of Lamentation is about grief. Tungkol ito sa panaghoy ng mga tao dahil sa pagkasira ng city of God. It talks about the exile of the Jewish people. It talks about the pain of loss. Yung, yung dating pinaniniwalaan mo na kakampi mo yung Panginoon, nakakampi mo ang Diyos, na malakas kayong nation or bansa, biglang nasira lahat yon. Kaya naramdaman nila yung sakit na mawalan ng freedom, naramdaman nila all of a sudden na wala silang kakampi, na bigla silang naghihirap, na bigla silang pinalayas, no? Pero sa gitna nung malungkot na tema ng Book of Lamentation, makikita natin na meron din dito that talks about repentance, that talks about hope, and that talks about
the mercy and the love of God. Sabi dito, yung binasa natin kanina, but this I call to mind, and therefore I have hope. Sabi nung, sabi nung nagsulat, I have hope because I remember this thing. Ano yung na-remember niya na nagbigay sa kanya ng pag-asa? Remember, nung isinusulat ito ni, I think si Jeremiah yung nagsusulat dito, ang ang sitwasyon nila ay nasa exile pa sila. Wala pang nangyayaring pagbabalik. No? Hindi pa sila pinapatawad ni Lord. Hindi pa sila sinisave. Wala pa yon. They were still in exile. They were still in mourning. And yet, the author says, he has hope because he remembers one thing. And that one thing is that the steadfast or the loyal love of the Lord never ceases. Pag sinabi natin steadfast, ang ibig sabihin nito, hindi natitinag, hindi siya maaalis, hindi siya yung parang madaling mabali or madaling masway. No? We talk about the steadfast or loyal love of the Lord. And we say loyal kasi pag sinabi natin loyal, tapat ka. Ibig sabihin, pag sinabi mo dun sa isang tao na mahal mo siya, ibig sabihin, mahal mo talaga siya, ano man ang mangyari. May magkagalit man kayo, magkatampuhan man kayo, may magawa ka mang masama, nandun or loyal siya sa pagmamahal niya sa'yo. So, even in our deepest sorrow, just like the author of these verses, we can find comfort and solace if we recall the love that God has for us. Hindi hindi nagmamatter kung yung circumstances natin ay nasa magandang lugar ba tayo or nasa payapang headspace ba tayo. What matters is that aalalahanin natin yung pagmamahal ng Panginoon. And when we remember that, magkakaroon tayo ng comfort, magkakaroon tayo ng kahit pa paano yung tinatawag na pampalubag loob. Yung maiibsan yung sama ng loob natin kasi alam natin na hindi nawawala ang kanyang pagmamahal. You see, God's love does not cease just because He is angry or just because He is disciplining us. Maaring kagaya natin, di ba? Minsan, magagalit tayo sa isang tao or ba ang magulang, magagalit siya sa anak niya kasi may ginawa itong masama. Merong siguro nagkasala o may inilihim, merong utos na hindi sinunod. So magagalit yung magulang. Pero nawawala ba yung pagmamahal niya dun sa anak niya? Kahit sabihin may parusa or halimbawa ah, grounded yung anak or may time out muna or mapapalo, hindi nawawala yung pagmamahal ng magulang sa anak. Sabi nga sa Bible, di ba? For his anger lasts only a moment, but his favor lasts for a lifetime. With God, hindi natin sinasabing hindi siya nagagalit. Nagagalit siya. Galit siya sa kasalanan. Galit siya sa anumang bagay that will make us turn away from Him. He despises unholiness and sin. Pero dun sa kanyang galit, mas nangingibabaw pa rin yung pagmamahal, yung kanyang mercy, at yung kanyang pag-ibig para dun sa mga taong pinili niya. His anger may last for a moment, but His favor, His love for us, they last for a lifetime. So kung titignan natin, yung galit niya, isang saglit lang yon, mawawala rin yon. Once na bumalik tayo sa Kanya at nakita niya na natuto na tayo, yung pagmamahal niya at yung compassion niya, bumabalik yun. To continue, sabi dun sa verses, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So when we talk about God's mercy, hindi daw siya, just like the steadfast love of the Lord, they don't cease. Yung kanyang mercy, hindi rin siya natitigil. Sabi dito, they are new every morning. So,
Bakit in-emphasize na new every morning? It's because every day is an opportunity for us to once more feel the mercy of God. Ibig sabihin nito, sa bawat araw, pwede nating hingin o pwede tayong magmakaawa sa Panginoon para sa kanyang awa no, at habag. Sa bawat araw na lumilipas, maaari tayong mag-repent, maaari tayong magbago, at dumulog sa kanya na, Panginoon, patawarin niyo kami sa nagawa namin kasalanan. Every new day is an opportunity for us to turn our lives to to God, to turn away from sin and to follow Him. Um, God is faithful to His people. Even when we turn away from Him, even when we have shortcomings, nakikita niya yon na may pag-asa tayong bumalik. Nakikita niya na magkamali man tayo, kaya niya tayong kuhanin ulit. Because even before tayo magkasala, alam na ng Diyos na magkakamali tayo, na tatalikuran natin siya. Alam niya na magkakasala tayo. Pero alam din niya na magkakaroon ng pagkakataon kung kailan babalik tayo sa Kanya. Kung kailan magsisisi tayo, magre-repent tayo. And you will just go back to Him. And He extends that mercy and grace to us. His mercy is present even as He metes out justice. Alam natin that God is a just God. He hates sin. He cannot stand the sight of sin. But even in His justice, kahit na nagiging just ang ating Panginoon, nandun din ang kanyang mercy. Kaya nga, di ba, namatay si Jesus para sa atin. Siya yung, sa kanya ipinataw yung lahat ng justice na dapat tayo yung sasalo. Siya yung nag-fulfill nung, nung sacrifice. Siya yung namatay sa halip na tayo. So, it's because of Jesus, yung kanyang pagkapako sa krus at yung kanyang righteous, yung perfectly righteous na buhay habang nandito siya sa earth. Dahil doon, na-save tayo. It was through the mercy of God that He sacrificed His only Son, just so we have a means to go back to Him, to be saved, just by believing in Jesus. Sabi dito, yung karugtong, the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. It is because of the sacrifice of Jesus Christ, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang muling pagkabuhay. Kaya masasabi natin na meron tayong inheritance sa Panginoon. Meron tayong mana. Meron tayong, may mamamana tayo. Kasi ginawa niya tayong heirs in Jesus Christ. Kung sa atin lang, kung tayo lang, kung wala tayong manunubos, if we did not have a Savior, we will never have a portion of the Lord. We will never have the inheritance that we have right now kung wala si Jesus. But according to the verse, no, tandaan nyo, Old Testament pa lamang ito. Pero nasasabi na the Lord is my portion. Naniniwala sa na ang Panginoon ang tanging makakapitan niya. Ang Panginoon lang ang mahalaga, yung pinaka-importante at pinaka-mapanghahawakan niya. When God is our portion or our inheritance, even when we experience loss, when we experience pain, when we experience trial, or even when we feel we are in exile or malayong-malayo tayo sa Kanya at wala tayong kakampi, kaya pa rin natin magkaroon ng pag-asa. Because when God is our portion, we know that all these trials will come to an end. Because andyan si Lord Siya yung mana natin siya yung hindi nauubos na inheritance. And when we have Him, we have everything we can hope for. We have everything that we need. Because God satisfies more than anything else.
more than any wealth that we may have, more than any material treasure, more than any relationship, more than anything na maaari natin maisip na mahalaga or valuable sa atin. God is all that we need and more. Sabi pa, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul that seeks Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Kaya, tulad nito, halimbawa, dumadaan ka sa pagsubok. Tayo, tulad nga nung binanggit ni Ninang kanina sa prayer niya, dumaan tayo sa medyo matitinding pagsubok nitong mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Health-wise, maybe also financially, no, na medyo marami rin tayong na pagkagastusan dahil sa pagkakasakit. Parang isang taon mahigit inabot yung trials natin, na patuloy tayong nananalangin sa Panginoon na, Lord, sana dinggin mo na yung desires ng aming heart mo. Sana mabalik na kami, ma-restore na kami to health. Sana mawala na itong mga problema ito, etc., etc. But the Lord asks us to continue waiting on Him, to wait for His answer, to wait for His deliverance, to wait for the salvation that He promises. Hindi naman forever ang mga pagsubok. Hindi panghabang buhay ang mga problema natin. Pansamantala lamang ang mga ito. At through our problems, through our challenges, we believe that the Lord speaks to us and may purpose ang suffering natin. Kagaya ng nangyari sa Israel nung time ng pagsakop ng mga Babylonians. The purpose of God is not only to punish the Israelites. Ang purpose niya is matuto sila na bumalik sa Kanya. Ang purpose niya is mawala sa sistema ng mga Israelita, ng Jewish people, mawala sa sistema nila yung pagsamba sa mga idols. Um, as a nation, when a nation sins or turns away from the Lord, it's very difficult to get to the root of the problem and solve that problem. Kasi systemic na yon doon sa bansa. Nagiging kultura yan, nagiging gawi, nakakasanayan, nasasabi na, ay lahat naman gumagawa ng ganito, so okay lang yan. Nawawala yung pagsamba o reverence sa Panginoon, pagsunod. At kaya minsan hinahayaan ng Panginoon na magkaroon ng mga di ka nais-nais na pangyayari, kagaya nung nangyari sa Israelites, nasakop sila ng Babylonians, na exile sila, naghirap sila. Minsan pinapayagang mangyari ito sa atin, sa bansa. May mga problemang kinakaharap din ang ating bayan ngayon. Ang division, ano, may political divide, maraming maraming mga magkakamag-anak nag-aaway dahil sa politiko. Ang korupsyon hindi nawawala, yung mga mahihirap, hindi lahat ay bumubuti ang buhay. Even sometimes even believers are persecuted because of their faith. Pero alam natin na hindi lahat ng problemang ito ay magtatagal. Maaaring may hinihintay lang si Lord na mangyari, ang manumbalik ang mga puso natin sa Kanya. Maaaring hinihintay niyang mag-worship tayo ulit sa Kanya ng naaayon sa gusto niya. Maaaring hinihintay niya talaga na tumawag tayo sa Kanya ng buo as one nation para maisalba niya tayo ulit. Sabi, we should endure the discipline of the Lord. Sabi nga, di ba? He whom the Lord loves, He disciplines. Repent and keep your eyes on you. So, ang kailangan natin gawin kapag tayo nagkasala o pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, tanungin natin sa Panginoon, Lord, what are you teaching us? What are you teaching me? Ano po ba ang gusto ninyong matutunan ko dito sa pinagdadaanan ko? What are the things I have to repent of? May mga ginagawa po ba ako, Lord, na
hindi kaaya-aya sa paningin ninyo. At kung meron man, sabihin niyo po sa akin kung ano yun, and give me the grace to repent, give me the grace to be sorry for my sins, and to turn back to you. He promises not to be angry forever. He will save his people because he loves them. He loves us. Pag, pag tatandaan lang natin na mahal tayo ng Panginoon, hindi siya parating magiging galit sa atin. The character of God tells us that we can trust Him to save us. Ililigtas niya tayo. Hindi pwedeng hindi. Tinawag niya tayo, kaya hindi niya tayo pababayaan. His justice is tempered with mercy. Tulad nung binanggit ko kanina, magparusa man siya, meron at meron pa rin habag yun. His disciplining rod is wielded with compassion. So hindi yan parang isang anong tawag ito? Hindi ito parang isang pulis, kunwari, o isang isang executioner na nag nag nagpapalo o nagpapahirap o naglalatigo ng isang um, prisoner or may sala just because paparusahan niya. Hindi. His disciplining rod is wielded with compassion. Sa bawat hampas o pagpalo ng Panginoon, meron yung compassion na kasama. Hindi man natin agad maramdaman, pero dahil mahal niya tayo, He does not place His full wrath upon us. Nagtitimpi pa rin ang Diyos sa atin kasi naaawa siya sa atin. So paparamdam niya sa atin yung sakit, pero hindi niya ibubuhos lahat-lahat ng sakit kasi mahal niya tayo. God is loyal to His people. No matter how much we have sinned, even if we feel that we have wandered too far from Him, He's always willing to take us back when we repent. Parang I think itong nakaraang linggo lang, ang gospel reading ay tungkol sa prodigal son. And familiar naman tayo doon sa kwento na yun, di ba? Nung nagkasala yung younger son at wineldas na niya yung kanyang inheritance na dinemand niya mula sa kanyang ama. Nung na-realize niya na ang dali palang maubos nung kanyang inheritance, tapos mga baboy na yung kasama niyang matulog, inaagawan pa niya ng pagkain ng mga baboy. When he realized just how low he has sunk, he turned back to God, to his father. And hindi na nga niya inaasahan ng matawag na anak eh, di ba? Sabi niya, kahit maging alipin na lang ako, okay na sa akin yun. Basta wag na lang ganito, wag na lang akong makisama sa mga baboy. Wag na lang akong alilain ng ganito. And yet, the father saw him from afar. Inaabangan siya ng ama na manumbalik. Inaabangan siya na bumalik sa bahay nila. And the father ran to him, clothed him, gave him back his sandals, put a ring on his finger, cleansed him, killed a fatted calf for him. Ganon din ang ating Panginoon. Lahat ng lahat ng ginagawa niyang pagpapahirap na hinahayaan niya mangyari sa atin, lahat yon designed so that we may come back to Him. Because He is a loyal God. Once na nakita niyang bumabalik na tayo sa Kanya, at yun, nanunumbalik yung ating faith sa Kanya, yung pagsampalataya natin sa Kanya, yung pagmamahal sa Kanya, He just welcomes us back. At makikita natin na titigil na lahat nung mga persecutions na pinapabayaan yung mangyari. Na natuto na tayo, then He allows us to enjoy His love and His company. There's nothing that can separate us from the loyal, steadfast love of the Lord. Sabi sa Romans 8:38 to 39, di ba? For what shall separate us from the love of God? Di ba? Yun bang principality, or death, life, angels? Ano ang magse-separate sa atin sa pagmamahal ng Panginoon? Di ba wala? So dahil doon, masasabi natin talaga na
God is loyal to His people. And the love that He has for us is also loyal. So siguro, bilang ating reflection, knowing that God loves us that much and that He is really loyal to us, meron bang kahit anong bagay sa buhay natin na kakumpetensya ni Lord sa pagmamahal natin? Is there anything that competes with Him in our life? Kasi kung gano'n niya tayo kamahal at tayo yung tayo yung inuuna niya, tayo ba inuuna rin natin siya? Meron bang kakumpetensya si Lord sa buhay natin? And number two, kung sakaling magkasala man tayo, what stops us from turning back to God? Or what are the things that prevent us from going back to Him? Baka nahihiya ba tayo? O iniisip pa natin na sobrang laki yung nagawa nating kasalanan kaya hindi na natin deserve bumalik, just like the younger son. What are the things that stop us from turning back to God? So, I leave you with this reflection. Sana pag-isipan natin yon as we remember the verses that we read. The steadfast love of the Lord never ceases. So, let us also never cease to love the Lord. Yun lamang po. Maraming salamat.